Nakatakda ng talakayin ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang 2026 proposed national budget bukas. Ngayong araw dapat sisimula ng Bicam pero nagdesisyon ng Senado at Kamara na iurong na po ito bukas araw ng Sabado para mabigyan ng sapat na panahon ng parehong kapulungan na ayusin ang magkakaibang probisyon sa panukalang budget. Tiniyak naman ni Senate President Tito Soto na magiging transparent ang buong proseso ng pagsasaayos sa budget sa Bicam. Nakatakdang idaos ang Bicam sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ba, hindi na sa hotel ngayon, ha? Samantala sa iba pang balita, posible raw mapagaan ang parusa sa kontratistang si Sara Diskaya kung mahatulan siyang guilty kaugnay po sa mga kaso dahil pa rin sa flood control scandal. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, maaaring mapagaan ang parusa kay Diskaya kung kusang loob na sumuko kahit wala pang arrest warrant. Pero nakadepende pa ito sa magiging sintensya sa kanya kapag na-convict na ito sa korte. Martes nang kusang sumuko si Diskaya sa NBI, kasabay po ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na malapit na itong maaresto. Iginiit naman ng kampo ni Diskaya na parte ng kanilang legal strategy ang kaniyang pagsuko. Nagisa naman sa pagdinig ng Senado ang Bureau of Internal Revenue o BIR dahil sa isyu ng korupsyon sa loob po ng ahensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inisa-isa ang mga pang-aabuso at modus na ginagawa ng ilang tauhan ng BIR sa pag-i-issue po ng Letter of Authority o LOA para iharas o ipitin ang mga negosyante. Kabilang dyan ang pag-i-issue ng multiple LOA sa loob po ng taxable year. May mga negosyante nga raw na nakatanggap ng 4 na LOA sa loob lamang ng 6 na buwan. Oras na maisyuhan ng LOA, kailangang dumaan sa tax audit ang nasabing negosyo at dito na nangyayari ang mga questionableng tax assessment. Meron din daw extortion sa pamamagitan ng kompromiso, kung saan kinakausap daw ng ilang tax examiner ang isang negosyante na magbayad ng mas mababang halaga ng tax kumpara sa kung ano talaga ang dapat bayaran nito. 25% daw ng tamang koleksyon ang pumapasok sa BIR habang 75% ang ibinubulsa ng mga korap na opisyales. Pagtitiyak ni Finance Secretary Frederick Go, tututukan nila ang pagresolba sa nasabing katiwalian. Naniniwala naman ang isang eksperto na wala sa sistema ng gobyerno ang problema kundi sa mga nahahalal na opisyal. Ayon kay Attorney Ted Pastrana, ang Dean ng San Sebastian College of Law, hindi pa kailangang amyendahan ng konstitusyon. Dahil ang pangamba niya, baka magamit lamang ito ng mga mambabatas para palawigin ang kanilang termino sa pamamagitan ng tsa-tsa. Kung gusto raw ng publiko na mabawasan man lang ang talamak na katiwalian, hindi naman tsa-tsa ang solusyon kundi ang pagboto. Yung korupsyon, no? Whether bicameral, unicameral, no? Hindi naman yung form of government, hindi naman yung whether unicameral o bicameral tayo. Yung mga tao, alam mo yon, yung kahit nga doon sa barangay level, hindi ko alam kung bakit naging ganun. Parang kultura na ba natin ang korupsyon, no? Hindi ako naniniwala na ganun tayo as a people, I just don't want to accept that. Yan nga po ang tinig ni Attorney Ted Pastrana, ang Dean ng San Sebastian College of Law. Sa iba pang balita, handa naman daw tumulong ang Department of Foreign Affairs o DFA para pumapauwi ng bansa si dating Congressman Zaldico. Ayon po sa DFA, nakadepende pa rin sa pamahalaan kung gaano kabilis na mapapauwi si Zaldico ngayong kanselado na ang kanyang pasaporte. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa Interpol para mahanap si Zaldico na pinaniniwala ang nagtatago sa Portugal. Yun nga lang, posible rin daw na may hawak siyang ibang pasaporte. Bagay na hindi raw basta-basta malalaman ng DFA. Kaya lang po namin nalalaman minsan na nag-a-apply sila, na nag-apply na sila is kung nag-renounce sila at humingi sa atin ng renunciation certificate or kung nag-apply sila ng dual citizenship. In which case, yun, kailangan sasabihin nila. Kasi hahanap kami ng proof na nag-acquire sila ng foreign citizenship. Yan nga po ang tinig ni Assistant Secretary Angelica Escalona, ang tagapagsalita ng DFA. Iginiit po ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na wala siyang nilabag na batas nang makuha o nang makakuha ng kontrata sa gobyerno ang Nation Star Development Corporation na kanya pong itinayo noong taong 2015. Paliwanag ni Tenco, wala siyang direkta o dituwirang intervention sa mga kontrata ng Public Works dahil nasa PAGCOR siya
at matagal na daw siyang nag-divest ng kanyang interes sa kumpanya. Binigyang diin niya na simula 2019, inilipat niya sa kanyang mga anak ang kanyang shares at lubusan na siyang nag-divest pag-upo sa PAGCOR noong 2022. Sinagot din ni Tenco ang alegasyon na tumaas ang kita ng Nation Star dahil sa koneksyon sa Malacanang. At sinabing matagal nang may track record ang kumpanya sa pamahalaan maging sa pribadong sektor. Ang giit pa niya, ang mga proyekto ng Nation Star dumaan daw sa makatarungang bidding at wala sa mga ito ang may kinalaman sa flood control o sa mga umano'y ghost projects. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!